Renz Abando unti-unting bumabalik sa forma mula mabagal sa simula. Ngayon ay nagiging sandigan ng anyang Red Boosters. Balikan natin ang naging performance si Renz Abando mula nang magsimula siya sa bago niyang kupunan, ang anyang Red Boosters. Matapos ang ilang buwan ng pananabik, muli nating nasilayan ang high-flying Gilas Pilipinas Stars sa aksyon sa Korean Basketball League o KBL. Bagong kupunan, bagong sistema at bagong simula para kay Renz. At tulad ng marami sa atin, sabik siyang patunayan na kaya pa niyang umangat sa mas mataas na antas. Pero gaya ng anumang kwento sa pagbabalik, hindi agad naging madali ang simula noong October 4 sa kanyang unang laban kontra sa Sono Sky Gunners. Limitado pa ang minuto ni Renz Abando, 18 minutes lamang at nagtala ng 3 points. Kita sa kanyang galaw ang pag-a-adjust at paghahanap pa ng ritmo sa loob ng sistema ni coach. 2 araw ang makalipas. October 6 kontra Daegu Kogas Pegasus. Nagsimulang magpakita ng kislap si Renz Abando. Sa kabila ng 9 minutes lang na playing time, makapag-ambag siya ng 3 points. Epektibo at efficient. Ipinakita niya na kahit kaunting minuto, kaya pa rin niyang gumawa ng impact. Pagdating ng October 8 kontra Wonju DB Promi, unti-unti nang lumabas ang dating Renz Abando. 20 minutes, 4 points at mas aktibo sa depensa at off-ball plays. Parang binubuo niya ulit ang tiwala ng coaching staff. At dito na nagsimula ang pag-angat. Noong October 11 laban sa SK Knights, naglaro siya ng 33 minutes at kumabada ng 15 points. Isang breakout game na nagpahayag ng kanyang pagbabalik sa laban na yon. Bumalik ang explosiveness at aggressive at confidence ni Renz Abando. Sumunod agad dito ang isa sa kanyang pinakamahusay na laro ngayong season. October 12 kontra sa Samsung Thunders. Marangkada siya ng 25 points sa loob lang ng 33 minutes. Kahit natalo ang anyang, pero sa mata ng fans, panalo ang performance ni Renz Abando. Kasi kitang-kita na bumabalik na siya sa forma. At mula roon, naging consistent ang kanyang kontribusyon. October 15, kontra LG Sakers. Nagtala siya ng 18 points sa 28 minutes. October 19, kontra Mobis Pivus. 14 points sa 35 minutes. October 22, kontra KCC Aegis. 12 points sa 30 minutes. At sa pinakahuling laban, kontra sa KT Sonic Boom. Noong October 26, may 8 points sa 21 minutes. Kung titignan ng kabuuan, nagsimula siya sa 18 minutes na may 3 points. Pero ngayon ay umaabot na siya sa average sa 28 minutes at higit sa 13 points per game sa huling 6 na laro. Ibig sabihin, mas nagkakaroon na ng tiwala ang coaching staff at mas nagiging integral na bahagi ng opensa ng anyang. Ang nakikita nating Renz ngayon ay isang manlalarong muling nabubuo ang kumpiyansa, mas kalmado, mas matalino, at mas determinado. Hindi man explosive agad sa simula, pinatunayan niya ang tunay na importansya ng consistency at adaptability. Mula sa tahimik na simula tungo sa matatag na presensya sa loob ng court, muli nating natunghayan ang pag-angat ni Renz Abando sa bawat laro. Inspirasyon si Renz Abando sa maraming Pinoy hoop fans. At kung ganito ang kanyang trajectory, huwag tayong magulat kung sa susunod na linggo, si Renz Abando na ulit ang magiging highlights ng KBL.